Hello everyone, I am Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Nawing kapayapaan at habag biyang Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito piling sa Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Ito po ay ating ginagawa sa bawat araw para po na hindi po tayo mapahamak sa bawat araw na ating pamuhay. Tayo po ay pagpapalain ng Diyos dahil ang Diyos po patuloy po na binigyan tayo ng biyaya hanggang sa mga araw na ito. Tayo po ay nagkaroon ng pag-asa, tumo ng kaligtasan dahil po sa biyaya ng Diyos. Now, lahat po nating mga viewers ngayon dito po sa ating YouTube channel, patuloy po tayo na gumawa ng mga video para po na ating maparating ang mensahe ng Diyos sa lahat ng dako ng daigdig. Na wala po tayong pinagmalaki. Ano man ang ating nakamtan ngayon, ito ay galing sa Panginoon. Ano man ang ating hinahangad ay binigay din ng Panginoon. Now, hanggang sa mga panahon na ito mga kapatid, ang Panginoon talaga ay tinuturuan po tayo na nararapat na pamuhay para wag po tayong mahatulan mga kapatid ng parusa ay sa Panginoon na matuto tayo sa bawat araw. Now, ano bang pinakamalaga mga kapatid? Ang malaga na paghandaan po natin ang ating pagharap sa Panginoon dahil po ang kamatayan natin ay darating lang po yan na hindi po natin asahan. At yan po mga kapatid ang panahon na pagkatapos ng kamatayan, hatol na po. Kaya dahil na pagkatapos ng kamatayan, hatol na, so dapat natin paghandaan ang ating pagharap sa Panginoon. Dahil ang Biblia magpatunay mga kapatid sa 9:20 City dito sa Hebreo, mga kapatid, itinakda ang tao mamatay minsan at pagkatapos hatol na. Tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. So yan po mga kapatid, itinatakda sa tao na mamatay minsan, pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Now, ito ating po may salimutan. Minsan po mga kapatid, nakapokus tayo sa mga pangarap, nakapokus tayo sa mga bagay, nais na angkinin, nais po natin na makamtan ang mga bagay na ating hinahangad. Subalit mga kapatid, hindi po natin makamtan yan kung hindi pagkaloob ng Diyos. Dahil po, ang Panginoon po ang magpapasya kung makamtan natin yung mga bagay o hindi man. Kasi ang Biblia nang patunay sa 16 verse 1 up to 3, dito, chapter 16 verse 1 up to 3, dito po sa mga kawikaan, kung Proverbs, ganito sinabi ng Panginoon. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. So, ganyan talaga ang buhay natin. Trabaho, pangarap, trabaho, pangarap. So, ganun lang po ang ating hangad sa bawat araw. Kasi nagtatrabaho tayo, makakain, makabili, makaipon, makatabi ng kunti. Yun talaga ang ating kasama sa pumuhay natin. Kaya lang mga kapatid, tandaan po natin, hanggang lang po tayo dyan kasi ang Panginoon po nagpapasya kung ibigay ito o hindi. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Verse 2. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Verse 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. So kapag ipagkatiwala natin sa Panginoon lahat nating gagawin, magtatagumpay po tayo. Now, sa verse 2, inakala natin tama na lahat ng ating ginagawa. Ngunit, ang Panginoon lang ang nakapagpaghusga kung ano talaga ang ating motibo. So akala natin na tama na ito, may reliyon ako, may tutuman ako na sa Diyos, napakinggan ako, Kristiyano ako. Pero mga kapatid, alam ng Diyos ang motibo ng puso natin. Kasi madaling sabihin, tama na ito, mayroon din ako. Pero motibo ng puso natin minsan po sa paningin ng Diyos, hindi tama.
Yun po ang ibig sabihin na akala natin tama na ito na ako may alam ako ng salita ng Diyos, nagbasa ko ng Biblia. Pero mga kapatid, hindi po yan ang basihan na sigurado na masecure na po tayo dyan pag dati ng hatol ay makamtan natin ang buhay na walang hanggang. Now, ang importante, pag magtiwala tayo sa Panginoon. Ayon sa verse 3, Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. so ibig sabihin, dapat marunong tayong tumanggap na ating katayuan, na ating kalagayan ngayon, na sana po, itong kalagayan natin ngayon, tanggapin natin talaga ito talaga ang nais ng Panginoon, pasya ito ng Diyos, kasi siya pong nagpapasya. Kung makamtan natin ang pangarap o hindi. Ngayon, trabaho, kain, tulog, inom, gusto natin mamasyal, trabaho, ganun lang ang buhay natin. So natin alam kung ang motibo ng puso natin, kung sang-ayon pa ba sa Panginoon. Sapagat ang Panginoon nakatingin po sa puso, wala po sa ating panlabas. So yun po ang tinitingnan ng Panginoon, ang puso natin, kung ano talaga ang laman ng puso natin. 16 verse 7 sa Samuel. Pakinggan natin ang sabi ng Panginoon verse 7. Pero sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang tangkad at ang kakisigan niya, dahil hindi siya ang pinili ko. Hindi ako tumitingin na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao'y tumitingin sa panlabas na kaanyuan, ngunit ang tinitingnan ko'y ang puso. Ayan po Kaya nga, alam niya ang motibo natin. Akala natin, tama na ito, may reliyon ako, may natutunan ng salita ng Diyos, pero ang motibo ng puso natin, alam ng Panginoon, mga kapatid. Yun po ang sinabi ng Biblia sa 16 in verse 2, dito po sa Proverbs. No? Akala natin, tama na ang lahat nating ginagawa. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa. Ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Di ba? So, ang Panginoon makapaghusga. Kasi tayo tama na. May pira ako. May trabaho ako. Nagsimba naman ako. Nakinig naman ako sa salita ng Diyos. Pero ang motibo ng puso natin, minsan po, mali sa paningin ng Diyos. Kasi itong nagsasamba, may puso. No? Itong naghangad, may puso. Kasi sa puso natin, dalawa po ang klase. Dalawa ang klase ng puso. Masama at mabuti. Ito ang laman ng puso. Pakinggan natin. Dito po tayo sa Mateo 15:19. Ito ang laman ng puso. Hanggang po sa 20. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip na nagtutulak sa kanya para pumatay, mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. So yun po ang laman ng puso ng tao. Then may sinabi ang Panginoon din na ang kanyang salita itatanim sa ating puso. Hebreo 10:16-17. Pakinggan natin sa Hebreo. Ganito din sinasabi ng Biblia. 16:17. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila. So yun din. So ang laman ng puso ng tao, dalawa po sa ang katayuan natin. Ang laman ng puso, pagmataas sa sarili, pagpatay, pangalunya, pagkikiapid, pagsaksi ng sinungalingan, panira ng kapwa. Then, ang sinabi niya sa 16, ang kanyang utos din ilagay sa ating puso. Di ba sinasabi ng Panginoon na pumatay ka, di ba? Bawal ang pumatay. So, dalawa po ang laman ng puso ng tao. Dalawang bagay po, mga kapatid, ang klase na laman ng puso. Ito din, sinabi niya sa 16, chapter 13 sa Hebreo. Ganito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa kanila sa darating na panahon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga utos sa puso nila at itatanim ko ang mga ito sa kanilang isipan. 17. Dagdag pa niya, tuluyan ko nang lilimutin ang mga kasalanan at kasamaan nila. Tuluyan na. Kapag tanim na po sa puso natin ang utos ng Diyos, tuluyan na kalimutan ating kasalanan at itanim sa ating isipan. Dahil po, ang
Ano ang naisipan natin galing po sa puso, kapatid. Pag ano ang naisipan natin, galing sa puso yan. Kaya kung ang laman ng puso natin ang utos ng Diyos, yun ang matanim sa isipan natin. Pumunta tayo ng simbahan, iwasan natin pumatay, hindi po tayo nangungulonya, hindi po tayo nakikiapid, hindi po tayo nagsamastiyusan, hindi po tayo nira ng kapwa, hindi po tayo naging bayot tumboy, mapagtunghayaw, kung naging bayot, no? Hasta kayo ito mga sakim, mga maglalasing, ito man narabong, wala po sa atin yan. Sapagat alam ng puso natin, hindi natin pwede gawin yung hindi po kalooban ng Diyos. Pero kung alaman ng puso natin, pagmata sa sarili, pagpatay, pangalunya, pagkikiapid, pagsaksi ng kasinungalingan, panira ng kapwa, so kapahamakan po ating katong. Ito nagparumi ayon po sa Matthew 15 verse 20, ito ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. So paano natin mapuntahan ang kanilang langit na sa ating pagkamatay, hatol na po. So habang buhay tayo, iyon ang gagawin natin. Dapat iwasan ang dapat iwasan at gawin ang dapat nating gawin. Kaya nga, ang sinabi sa Mateo 7:21 na hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit. Yung tumutupad lang. Kaya, kung ang laman ng puso natin ay salita ng Diyos, ayun talaga ay ginagawa natin sapagkat ang galing sa puso, papunta sa isipan. Kasi bago mo ginawa iyon, pinag-isipan mo muna. Saan ang galing po? Sa puso. So yun po, na habang tumitibok ang puso natin, yan ang dapat ingatan na mamuhay po tayo na maayos, makadiyos at matuwid. Kasi yung pong ang nanghintay ng pagbabalik ng Panginoon. 7:21 sa Mateo. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Amen. Kasi ito ng mata sa sarili, tumawag din sa Panginoon ito. Huwag mo sabihin na itong ng mata sa sarili, wala po silang Panginoon. Mayroon din, tumatawag pa rin. Ito nangalon niya. Hindi ba tumatawag ito sa Panginoon? Tumatawag din kahit nangalon niya. Kiapid, pumatay, nagsimasdiyusan, mga bayat, mga tumboy, pagtunghayaw, naglalasin, maging sakim at magdarambong, tumawag pa rin ito sa Panginoon. Pero wala po, hindi po yan ang siya na tumawag na may kasiguruan. Ang tumupad lang po. Ang tumupad po ng mga utos ng Diyos. Yan mga kapatid ang pinakamalaga na harapin natin ng hatol. Kung ano ang ating tinatanim, yan ang ating anihin. Sa City, dito sa Galacia. Pakinggan natin na ang ano ang ating tinatanim, yan po ang ating anihin. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Huwag niyo linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos hindi madadaya ni numan. Paano daya mo ang Diyos? Makapangyarihan Diyos. Nakatingin niya sa lupa ngayon ng mga tao kung ano ang ginagawa natin. Alam po niya kung masama kung mabuti. Kasi ito sinabi po sa Proverbs in chapter 5:21 na tinitingnan ka ng Diyos. Tinitingnan tayo ng Diyos. Wala makakasabi na hindi ko ginawa yung Panginoon, tinitingnan niya tayo kung ano ating ginagawa. O tama tayo paroroon, nakita tayo ng Diyos. 5:21 sa Proverbs kung mga kawikaan. Sapagkat nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Saan ka man naroroon, tinitingnan ka niya. Ang Yan po. Tinitingnan tayo ng Panginoon. Saan man tayo paroroon. Nakikita ng Panginoon lahat na ating ginagawa. Kaya wala tayong maidahilan sa araw ng hatol. Kaya nga, pag-ingatan natin na habang buhay tayo, nasa na po ang ating tinatanim ang kabutihan. Itong matuwid, malinis, matuwid, at makadiyos na pumuhay dahil hinintay natin ang pagparito ng Panginoon. Pakinggan natin si Tito, mga kapatid. Ito po sinabi ni Tito, Kabanata 2, Talata 12 hanggang sa 13. Pakinggan natin. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ng kasamaan at makamundong pagnanasa. Kaya mamuhay tayo sa mundong ito ng maayos, matuwid at makadiyos. Yan po verse 13. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ayan po. Na tayo naghihintay, ito mga kapatid, na tinuturuan tayo ngayon na iwasan, talikuran na ang makamundong pagnanasa.
Kaya mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. Habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So yan po mga kapatid ang ating gawin. Huwag tayong kumpiyansa. Ang kamatayan nga, hindi malaman ng kamatayan, nakatulog, nakahiga na ang tao, nakagising. Pag alis sa bahay, nakabalik. Ganun ang buhay natin. Wala po tayong pagkaiba ng hayop, mga kapatid. Ang ating buhay, walang pagkaiba ng hayop. Hindi tayo marangal pa sa hayop ang buhay natin. Tulad tayo ng hayop, kung paano namatay, ganun din tayo. 3:19 dito sa mga 3:19 dito sa Ecclesiastes kung mga ngaral. Ang kapalaran ng tao ay tulad ng sa hayop. Pareho silang mamamatay. Pareho silang may hininga. Kaya walang inilamang ang tao sa hayop. Talagang walang kabuluhan ang lahat. Iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Lahat ay nagmula sa lupa, at sa lupa rin babalik. Diba? So ang ating buhay, hindi marangal pa tayo sa hayop sapagkat ang buhay natin, ibig sabihin, ang sistema natin sa ating buhay, tulad ng hayop. Kung paano matay ang hayop, ganoon din tayo. Ang hayop din, ganoon, nasagasaan, nabaril, patay. Nasagasaan, patay. No? So may hayop naman na baril na hindi po napuruhan, buhay pa rin. Ganoon din ang tao, pag hindi ka napuruhan, buhay ka talaga. Pero wala tayong karangalan sa hayop. At babalik tayo sa lupa, dahil galing tayo sa lupa. Pareho tayo mamatay tulad ng hayop. No? So talagang walang kabuluhan ang lahat. Kasi mamatay pa rin tayo kahit anong kayamanan mo, ano ang bahay mo, kaganda ng bahay mo, sasakyan, ilan ang sasakyan mo, may negosyo, may lupa mo. Walang kabuluhan ang lahat. Kasi paano man tayo? Lahat maiwan. Wala kang naipon, wala kang nakamtan ngayon mga bagay na madala po natin sa kamatayan. Wala. Kung hubad tayo lalabas sa bayabata, hubad tayo babalik sa lupa. Nakadamit nga, pero babalik naman sa lupa yung ating laman. So yun po ang ating dapat pagsikapan natin at dapat maalaman natin kung sa araw ng paghuhukom. Kasi ang keywords natin, minsan lang ang tao mamatay pagkatapos hatol na po. Na ano man ang kamtan natin sa salibutan, masaya nga siguro tayo dahil po sa bahay, sasakyan, may lupa, may negosyo, etc. Marami pa tayong naipong pira. Pero pagkamatay natin, walang kabuluhan ang lahat. Kaya nga, hindi makapagligtas ang kayamanan sa araw ng paghukom. Proverbs 11:4. Hindi makaligtas ang kayamanan sa araw ng paghukom. Kaya kahit anong kayamanan, walang kabuluhan yan, mga kapatid. In Proverbs, kung mga kawikaan, Kabanata 11, talata 4. Ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Maliwanag po ang kayamanan hindi makatulong sa araw ng paghukom. Kaya ano man ang nakamtan, mga kapatid, huwag mo na yung pahalagaan. Pahalagaan natin ang salita ng Diyos, makinig tayo ng salita ng Diyos, tinuturuan tayo ng Diyos para maiwasan natin ang lugar na hindi natin inasahan, na yun po ang tinatawag na impyerno, kung tinatawag lake of fire, kung dagat-dagatan na po. Yun po ang kantungan ng mga tao na hindi po sumunod ng salita ng Diyos. So kaya wag natin, mga kapatid, sayangin. Akala siguro natin bukas buhay pa tayo. Wala nang akala bukas buhay pa tayo. Nangarapan tayo siguro bukas, saan tayo magpunta. Mamaya, wala na po tayo. So ganoon lang po ang buhay natin sa limutan. Maghanda kung ano man ang kating kantungan sa salimutan, ipasa Diyos na lang po natin sapagkat ang namuhay ng matuwid ay magliligtas sa Kanya sa kamatayan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. So, ang impyerno po, yun po tinatawag na second death, no? Pangalawang kamatayan ang impyerno. Yun ang maiwasan natin kung mamuhay tayo ng matuwid. Kaya nga si Tito, nag-iwan po ng kanyang aral na habang hindi tayo sa pagparito ng Panginoon, mamuhay tayo ng maayos, makadiyos, matuwid at makadiyos. Na dito po, ang matuwid na pagbuhay, nagliligtas sa atin sa kamatayan. Now, itong pangalawang kamatayan, impyerno, mga kapatid, ito po sinabi ng Biblia dito sa Pahayag in chapter 21 and verse 8. Ito, mga kapatid, ito po ang pangalawang kamatayan, ang lawang apoy, asupre. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag.
Mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga imoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. So tama, si Rey Solomon is Proverbs 11 verse 4. Ngunit, ang matuwid na pumuhay, magliligtas sa kanya sa kamatayan. Ito pong pangalawang kamatayan, impyerno. Basta matuwid pumuhay natin. Kaya, ang sabi ni Tito, na habang nahintay tayo sa dakilang araw, sa pagdating ng dakilang Diyos na tagapagligtas si Jesucristo, dapat mamuhay ng maayos, makadiyos, at matuwid. So yan pong tatlo, iniwan po ni Apostol Pablo. Mga kapatid, tandaan po natin, nang iwan si Apostol Pablo tatlo po sa 1 Corinthians 13-13, na ngayon natili ang pag-asa, panampalataya, at ang pag-ibig. So may tatlo na iniwan si Apostol Pablo, si Tito di tatlo po iniwan. Ang sabi ni Tito, dahil hindi tayo ng kaligtasan na ito, mamuhay tayo ng iwasan ang mga kamundong pagnanasa at mamuhay tayo sa mundong ito na maayos, matuwid at makadiyos. Si Apostol Pablo naman sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, at atlo ang natili, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya. So dapat yan nasa ating pong katangian yan. Kasi si Tito, matuwid, maayos, makadiyos. Si Apostol Pablo, at yan natili ang tatlo, pag-asa, pag-ibig at pananampalataya. So yan mga kapatid, dapat nasa atin po yan. Huwag natin kulangin ang ating sandata sa salimutan na ito. Kasi ang kaaway natin Diablo, makapangyarihan po at hindi maiwasan talaga ang galaw ng Diablo kung wala sa atin ang salita ng Diyos. So ingatan po natin ating pagharap sa hukuman. Sana po buhay na malangga ating makamtan dahil ating kibers minsan lang ang tamamatay pagkatapos hatol na. Ay mga kapatid sa Nueva City dito po sa Hebreo. Pagkatapos hatol na. Kaya yan po ang dapat pagsikapan, itakda tayong mamatay minsan lamang. Tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Yan po minsan pagkatapos ang paghuhukom ng Diyos. Kaya mga kapatid, ingat lang po tayo. Huwag tayong kumpiyansa. Mamatandaan po natin ang ating buhay sa salibutan parang usok lamang. Ito'y biglang nakikita at kagad nawala. Ito mga kapatid ay sinabi ni Santiago dito po sa 4:13-14. Ito po, minsan ang ating iniisip sa ating pumuhay sa limutan. Minsan po mayroon tayong mga pinaplano, saan tayo mapunta, makapagnegosyo, makapagtrabaho, para makaipon ng pira. Pakinggan natin, mga kapatid, Santiago chapter 4:13-14. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan. Mamamalagi kami roon ng 1 taon, magninegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog, nalilitaw ng sandali, at mawawala pagkatapos. Yan po ang kalagayan natin, mga batid. Diba, nakarating tayo sa Japan, nakarating tayo sa ibang bayan para magnegosyo, magtatrabaho, para makaipon ng malaki. Ngunit, ang buhay natin parang usok, parang hamog, na ito nakikita at kaagad mawala. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos para po sa atin ay importante, maghanda lang palagi. Mamuhay ng makadiyos, maayos, at ito mga kapatid matuwid, at talikuran ang makamundong pagnanasa. Tito, Kabanata 2, talata 12-13, habang hintayin natin ang dakila, ang lulahating dakilang ating Panginoon Kristo na tagapagligtas. Sana mga kapatid, nakatulong po ito at minuto lang po ito. Sana po ito nagbigay sa atin ng aral at nagdagdag sa atin pag-asa sa bawat isa dahil po sa atin ang Diyos nagbigay sa atin ng matatag na pananampalataya. Maraming salamat ulit sa lahat ng ating mga listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Ito po yung lingkod Kristisos, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ National. Sabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be with you as Jesus Christ. Amen.